Kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. So, ito po, magbigay lang ako ng reaksyon dito po sa ginawang kahambugan at pag-aangas po nito ni Baste Duterte. Ito talagang anak ni Kanor, Itong mga anak ni Kanor Duterte talaga, Akala nila pag-aari nila ang buong Pilipinas. Ito po'y naghambog at sinabing siya'y mananampal ng general. Ngayon, yan po'y balita na nung nakaraan pa. Ngayon, ang pinatutungkulan niya po dyan ay itong si Brigadier General Nicanor Torres III. Naku po. Yan ang sabi yan po ang sabi ni Baste Duterte. Mananampal siya ng general. Diba? Ngayon, eto, binoljak po siya ni Brigadier General Nick Torres. Unang-una, sinabi ngayon ni General Nick Torres na yung mga record po ng Davao City Police ay pinepeke o dinuduktor para palabasin na yung Davao City Police Office ay mahusay, ay talagang dyan sa Davao ay walang mga krimen o konti ang krimen. At dyan sa Davao ay matindi ang peace and order. Ibig sabihin talagang mapayapa dyan sa Davao. Pero ang sinasabi po ni Brigadier General Nick Torres na siyang Regional Police Director po dyan sa Region 11, dyan sa Davao Region. Sinasabi niya na may 2 set ng mga police report dyan na nakarating sa kanya. Pinepeki po yung mga police report para kunwari ay mababa ang krimen dyan sa Davao. Ito po ay kumbaga nakikita natin, itong si General Torres ay hindi man lang tinayuan ng balahibo dito sa tambay na naging mayor na si Baste Duterte, na astang siga, sinabi niyang mananampal po siya ng general. Sabi nga ni General Torres, hindi ko napapatulan yan. Hindi niya daw papatulan kasi professional siya. At ang sabi nga ni General Torres, iba yung sinasabi sa ginagawa. Di ba? Talagang itong mga Duterte ay talagang pamilya ng sanggano, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, nakahanap ng katapat itong si Baste. Akala kasi nila lahat kaya nilang takutin . Diba? Akala ng mga Duterte lahat kaya nilang takutin. Ganyan din po yung ginawa ni Sara Duterte, diba? Natatandaan nyo? Yung sheriff ng korte na nagpapatupad lang po ng utos ng korte. Diba? Ang ginawa ni Sara Duterte noon, sinuntok yung matandang sheriff. Ewan ko, ba't hindi nakulong yan si Inday Lustay Si Inday Takaw ba't hindi nakulong? Kahit na maliwanag na nanuntok ng sheriff yan, bakit hindi nakulong yan? Di ba? Dapat talaga to makahanap ng katapat. At ito na nga po, kaya saludo rin tayo dito sa tapang ni General Torres, ni hindi man lang tumayo ang balahibo ni General Nick Torres dito kay Baste na isang tambay. Balak daw kasing manampal ni Baste Duterte ng general. Aba, matindi ka? Ang tingin ba ni Baste ay nag-aral lang itong sila, magiging general ba yan? Kung iyan ay duduwag-duwag lamang. Diba? Wala talagang katiting na respeto itong si Baste Palibasa siya naging mayor kahit tambay siya dahil sa kanilang impluensya dyan sa Davao. Wala namang merit ang pagiging mayor ni Baste, kundi yung kaya lang siya naging mayor dyan dahil anak siya ni Kanor Duterte. Kahit siya isang dakilang tambay, pwede pa ngang adik yung hayop na yun Sorry for the word di ba may video yan na parang adik-adik yan, nag-viral. Tapos sa isang general na nag-aral, isang general na matagal na sa serbisyo, sasabihan lang ni Baste Duterte na gusto niyang manampal ng general. Sino ka bang Boy Scout ka, di ba? Baka
Baka kahit Boy Scout, hindi nagdaan yan si Baste Duterte, kaya napakabastos. Napakabastos po, di ba? Parang tatay niya. O talagang tulad ng tatay niyang bastos. Pamilyang bastos yan yung mga Duterte, di ba? Ngayon, nagagalit kayo mga Dutard sa mga DDS na naboboljak yung pamilyang Duterte. Ano bang pinakikita? Bakit niya kailangang sabihin yun sa isang general? O ngayon, sinabi ni General Torres, yung mga record dyan sa Davao City Police, dinodoktor, pinepeke, pinabababa yung mga krimen, mga criminal incidents para sabihin na kukonti ang krimen sa Davao at para sabihin meron talagang peace and order dyan sa Davao. Di ba? Para ipagmamalaki yan ng mga Duterte na sa kanilang astang siga-siga napatahimik nila ang Davao. Sabi nga nung mga ano dyan, yung mga propaganda ng mga Duterte dyan, ang sinasabi ay walang kriminal sa Davao. Walang kriminal sa Davao. Ako naman dugtungan natin. Walang kriminal sa Davao. Pamilya Duterte lang. Di ba? Kung may kriminal sa Davao, nauna na po yung pamilya ni Duterte. Di ba? Diretsuhan yan. Yung salita lang ni Basti Duterte salita ng kriminal yan di ba? Maano ka? Mananampal ka ng general? Ano ka? Para bang wala sa kanilang batas-batas di ba? Ganyan yan kahit nga yung rapist na si Kibuloy, rapist. Kaibigan ng mga Duterte, pinoprotektahan. Tapos sasabihin, walang kriminal sa Davao. Yung mismong si Kibuloy nga na nanggahasa, kriminal yun nanloko ng mga tao, nananakit ng kanyang mga miyembro. Anong tawag nyo dyan? Di ba? Tapos ikaw na Basti Duterte na naging mayor ka lang dyan dahil sa tatay mong Judas, ang isang general ay sasabi mo, sasampalin mo. Di ba? Wala ka. Ano bang pinag-aralan ni Baste? Saan ba nag-aral yung tukmul na yan? Di ba? Kaya nga sabi ni General Torres, iba yung sinasabi sa ginagawa. Subukan mong sampalin, di ba? Yan ang mahirap. Nakatapat din itong mga Duterte Kaya tayo, ba't ganito vlog natin? Wala rin tayong galang dyan sa mga demonyong pamilya na yan. Demonyo para ipapakita natin, hindi lahat ng tao sa Pilipinas natatakot sa mga Duterte. Hindi lahat ay uto-uto. Di ba? Ngayon, nagagalit yung mga Duterte kasi nirelieve daw yung 19 station commander. Yung special operation group dyan, nirelieve yung mga official po ng mga Duterte. Ng pulis dyan sa Davao. Nirelieve 19 station commander. At yung gustong tawag dito, chief of police sa Davao City na gusto ni Baste, yung manok niyang pulis, hindi yun ang naging chief dyan sa Davao, kundi si Marantan. Ayaw yata ni Baste kay Marantan. Gusto niya yung bata-bata niya. Siyempre, ang gusto nilang mga pulis na opisyal dyan, yung mga nakokontrol nila. Yung tipong sasamba sa kanila. Kaya lang iba nga ang administrasyon ngayon kaya galit itong mga Duterte dito kay PNP Chief Marbil. Tsaka dito kay Police Regional Director sa Davao na si Brigadier General Nicanor Torres III. Galit sila dyan. Kasi itong mga pulis na ito hindi napapasunod ng mga Duterte sa gusto nila. Bagay, sino ba kayo? Kahit ba anak kayo ni Satanas, anak kayo ni Lucifer, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, sino naman sila na lahat na lang ba ng tao ay matatakot sa mga Duterte? Ganun ba yun? Dapat nga yan, si Sara Duterte Tignan nyo kung umiira lang katarungan sa Pilipinas. Nanuntok ng sheriff, nakabidyo. Kung sa ibang bansa yan, makukulong yan kasi nandyan ang ebidensya. Bakit yan hindi nakulong? Di ba? Subukan mong ikaw, fishball vendor ka, manuntok ka ng pulis o kung sino man manuntok ka dyan, makukulong ka. Kung karaniwan tao ang gumawa niyan. Si Sara Duterte, nanuntok ng sheriff, hindi nakulong.
Si Kibuloy ng rape, nagtatago, pinoprotekta ng mga Duterte. Kaya kung sa kademonyohan lang, nako, ako'y mapa-plug down na naman ng YouTube at Facebook, ano? Pero talagang hindi tayo nagpipigil ng salita eh. Kasi demonyo nga tong mga to eh. O di ba? Siguro pasalamat si Baste, hindi siya pinatulan ni General Torres eh, di ba? Siguro sigurado tayo itong mga Duterte talaga. Sanay na sanay sila na ang mga pulis ay parang mga alipin lang nila. Sanay na sanay sila sa ganyan. Ngayon, kapag may mga tao o kagaya niyan, pulis na kagaya nila Marbil o nila General Torres na pumapalag at hindi sumusunod, iba ang ginagawa ng mga Duterte. Hindi sila sanay sa ganyan. Ang sanay sila ay hari-harian sila. Ganyan ang ugaling ni Duterte, di ba? Ni Rodrigo Canor Duterte. O ngayon, hinahabol ng ICC. O, siging palusot. O, hindi lahat ng panahon ay sa inyo. O, at lalong pinapakita ng mga Duterte kung sino sila. Yan talagang number 1 salot sa Pilipinas. Salot na salot po. Kaya nga ang kapal ng mukha ni Baste, no? Wala na nga sila sa kapangyarihan, mananampal ka pa ng general. Ngayon, binalikan siya ngayon ni Brigadier General Nick Torres. Sinabi ni Torres, pinepeki nyo ang record sa Davao City Police para makapaghambog-hambog kayo. Dinudoktor nyo ang mga files ng police. Kumbaga si Torres, hindi siya natakot, pero nag-respond siya, sumagot siya professionally. Hindi siya bumaba sa level ng pagiging sanggano ni Baste. Hindi siya bumaba sa level ng pagiging sanggano ng mga Duterte. Na talaga namang mga sanggano yan. Tignan mo si Inday Takaw. Ano mga katwiran sa buhay. Ayaw niyang hinahanapan siya ng attendance. Nung SONA, hinahanap siya. Hindi daw siya sanay na nakikitang hinahanapan siya ng attendance. Anong tawag niyo dyan? Mga haring mga haring bastos, di ba? Di ba sinabi ni Inday Takaw yan? Si Canor, ano bang mga pinagsasabi ni Canor? Kaya tapos magagalit mga Duterte, recorded ang kahambugan at kabastusan ng Tatay Digonyo nyo. Manang-manay mga anak niya. Di ba? Sino ba yung mga Duterte na yan? Salot yan eh. Marami lang nauto yan, pero salot yan. Tapos pinagtatanggol ng mga Dutards. Ikaw Baste, mayor ka ng Davao, tama bang sabihin mo yun? Kung natapat sa ibang pulis yan, baka naku po. Mahinahon pa si General Torres at masyadong professional. Kung natapat din sa mga loko-lokong pulis yan si Baste, baka nabigwasan yan, di ba? Ikaw kasi, siyempre, ikaw general ka. Nag-aral ka, nagkaroon ka ng karir sa PNP, marami kang pinagdaanan bago ka naging general eh. Marami kang karanasan. Tapos sasabihan ka lang na sasampalin ka ng isang tarantadong tambay dyan na naging mayor, kagaya ni Baste. Sige nga, paano tatanggapin niya ng isang pulis, lalo't general siya o kaya colonel? Sasampalin mo ako, bakit sino ka ba? Kung sabihin ng mga pulis, nanay nga namin hindi kami sinasampal, ikaw pang tambay ka, bugok ka, di ba? Ilagay nyo yung sarili nyo kay General Torres. Kaya makikita nyo, nakita nyo kung gaano kasiga-sigaan itong mga Duterte. Kaya tayo ba naniniwalang peaceful dyan sa Davao? Hindi. Marami dyan sa Davao takot magsalita. Di ba mga taga Davao? Takot kayong magsalita dyan sa mga Duterte. Dahil alam nyo, dyan sa Davao, pumapatay ang mga yan. Inaamin naman ni Canor hindi naman peaceful. Takot ang mga tao. Iba yung mapayapa sa natatakot. Kahit yung mga matitinong tao, takot. Bakit? Hindi pwedeng batikusin ng mga Duterte. Bakit ganyan po ang nangyayari sa Davao? Pumapatay ng tao yung mga Duterte. Talagang takot ang tao. Anong peaceful doon? Nagahari ang takot sa di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kung ang general nga, ito isipin nyo. Kung ang isang general na yan,
Regional Director na ng Davao yan, na Police Regional Director na isang general, ay nagagawa pa ni Baste Duterte na sabihan na sasampalin niya. Sino pa kaya? How much more? Ano pa kaya kung karaniwan tao lang? Kung yung general nga, nasasabihan na sasampalin, di lalo na tayong hamak na tao, na mahirap na tao. Di lalo ng hayop lang ang, baka langaw lang ang tingin nila sa karaniwan tao, lalo sa isang mahirap na tao. Di ba? Di ba ganun yon? Oh, paano nyo i-deny yan? Oh, ngayon, itong si General Torres, masyado lang professional talaga. Professional. Pero kung natapat to sa isang lukulukong pulis din, tingin ko, may kalalagyan ba yung Basti na yan? Yun lang ang sinasabi natin, mabait pa rin si General Torres. Dahil kung natapat yan sa isang lukulukong pulis, baka kahit na, di ba, ang tao, pag iniinsulto mo pagkatao, lumalaban din yan, di ba? Ganun yan mga kabunyog, mga kababayan. Masyadong, yun, insulto yun, sasampalin ka, di ba? Ano yun? Masyadong tong mga Duterte na to. Kahit alam na nga nilang wala na sila sa kapangyarihan, wala sila sa Malacanang, nagagawa nila yan. Talagang just imagine kung nung panahong nasa kapangyarihan sila, kung gaano kasiga yung mga yan. Kaya dapat talaga i-reject na yan ng sambayan ng Pilipino. Yang si Baste, ano bang naging niyan? Kung tatanungin yan ni General Torres, ikaw, paano ka ba naging Mayor Baste? Naging mayor ka lang naman, kahit tambay ka, kasi tatay mo si Kanor eh. O di ba, yun lang naman ang credential niyan. Ano ba yan? Nagkapitan ba yan? Ano bang napatunayan yan? Wala namang napatunayan yan si Basti eh. Tambay yan eh. Baka nga adik-adik pa yan dyan sa... Ako naniniwala, adik-adik yan sa Davao eh. O meron nga viral TikTok na adik-adik yan eh. O, di ba makikita mo dun sa TikTok? O. Tapos gaganyanin mo ang isang general na nag-aral, nagsunog ng kilay, nag-aral, maraming karanasan sa serbisyo, nagbuwis ng buhay, sasabihin mo, sasampalin mo, tapos ikaw tambay ka lang naman. Oh, di ba? Kung gaano kakapal mukhaan yan. Ngayon, kung ayaw nila yung ginagawa ng liderato ng PNP dyan sa Davao, ba't nire-reshuffle? Simple lang naman sagot dyan eh. Dahil lahat ng mga pulis dyan sa Davao, kaya tinatanggal sa pwesto, kasi lahat yan, hawak ng mga Duterte. Yan ang totoo dyan. Kumbaga nililinis yung Davao kasi yung pulis na dyan, baka maaari talagang protector ni Kibuloy yan. Siyempre, hari ang mga Duterte dyan eh. Hari sila Kibuloy dyan eh. So, tinatanggal. Kaya sasabihin ng PNP, hindi, walang kinalaman yan kay Kibuloy. Pero yun. Bakit? Ba't hindi mahuli si Kibuloy halimbawa? Kaya hindi mahuli si Kibuloy kasi yung mga pulis dyan, yung mga dating pulis dyan, nagtatanga-tangahan eh. Taga Davao kayo, dami yung mga pulis, hindi nyo alam kung nasaan. Nagtatanga-tangahan. Paano nga, protector ni Duterte at Kibuloy. Kaya yung mga police official dyan, talagang inalis at inassign sa ibang lugar para bago talaga ang manungkulan ng mga police official dyan sa Davao City para hindi maimpluwensya ng mga Duterte. Hindi nila hawak sa leeg. Yun ang totoo dyan. Sa napakadaling salita mga kabunyog. Di ba? Sabi ni Marlon Philip Depuses, may punto po kayo boss. Yun lang ang punto natin dyan. Kahit naman tayo mahirap, kung si General Torres na general, sasabing sasampalin, tayong mahirap. Ganunin tayo. Nakaka-insulto yan sa pagkatao. Di ba? Yun nga mahirap na tao, ginaganon mo eh. Papalagpas sa'yo kapag iniinsulto mo ang pagkatao eh. General pa kaya? Na ito naman general, ginagawa lang naman yung trabaho niya. Dahil ayaw sumunod sa inyo mga Duterte, ganyan ninyo yung pulis. Kasi pananakot yan ni Basti eh. Pananakot nila yan eh. Ganyan sanay sila Sara, si Polong, si Rodrigo Duterte. Ganyan sila, ganyan ang patakbo nila, nananakot sila. Pumapatay silang tao. Kaya totoo yung sinasabi ni Las Cañas at ni Matubato. Hindi tayo nagtataka. Hindi na tayo nagdududa sa mga testimonya ni Las Cañas at Matubato na itong pamilyang Duterte, mga killer talaga to. Sangkot pa sa droga, di ba?
Pati yung sinasabi ni Asierto o si Kernel Asierto, di ba? Oh. Correct ulit sabi ni Ronel Santiago, oh. Ama Milpa Esco Escamuela. Oh. Ikaw ang bangag, ikaw ano? Humuli kay Kibuloy para magkapera ka. Hoy, tukmol na ana. Bakit ako nguhuli kay Kibuloy? Hindi naman ako pulis. Tukmol ka. Ang sabihin mo sa tatay Kanor Digonyo mo, ituro na yung kanyang best friend na Manyakol. Dahil alam ni Digonyo kung nasaan ang rapist na si Kibuloy. Pero dahil walang respeto sa batas, ang Mayor Digonyo nyo, sabi niya secret daw. Ganyan tinatarantado at binabalasubas ng mga Duterte ang batas. Kaya dapat kayo marbil, sila Chief PNP marbil, sentensyahan nyo na yan si Duterte. Tuluyan nyo na yan sa ICC. Huwag nyo na yan anuhin pa. Sa bagay, tingin ko, dinudurog na rin naman yan unti-unti. Hindi naman tingin ko, gigil na gigil din sila PNP Chief Marbil dyan sa mga Duterte na yan. Kaya nga kahit si Sara Duterte, binawasan ng bodyguard. Hindi naman inalisan 433 ang bodyguard mo. Inday Takaw. Pinapasahod ng taong bayan yan. Binawasan ka lang ng 70 out of 433. Ibig sabihin, ang bodyguard pa rin ni Inday Takaw, 300 plus pa rin. Tapos nagagalit ka pang hudas kang Inday Takaw ka, Sara Duterte. Binawasan ka lang ng 70, galit na galit ka. Dapat yung 17 pulis na yan, pakinabangan niya ng bayan. Hindi yung mag-bodyguard sa'yo. Wala ka namang silbi, Sara Duterte. Di ba? Ang dami pa rin yung bodyguard 300 pa rin Kaya nga dapat bawasan pa ng bodyguard yan lahat yan, pinapakain ng taong bayan. Pinapasahod ng taong bayan yan. Tapos kay Sara Duterte lang nakadeploy ang mga pulis. Pinapakinabangan ni Sara, buhay prinsesang Reynang Balasubas. Pagka may mga bagyo, tumatakas, nagpupunta ng abroad. Anong klase kayo? Napakakapal lang mukha nyo, mga Duterte. Di ba totoo yan? Nabawasan ng 70 na bodyguard kasi sobrang dami na ng bodyguard. Galit na galit kang Inday Takaw ka. Bakit kayo nagagalit? Sabi siguro ng PNP, sobrang dami na ng bodyguard mo. 433 na. Binawasan ka ng 70 na bodyguard, nagalit ka. 300 pa rin ang bodyguard niya hanggang ngayon. Kung ako nga dyan, wag nang bigyan ng bodyguard dyan Di ba? Total, kaibigan naman nila si Kibuloy di ba? Yung son of God of the Devil. Kung sa akin lang, wag nang bigyan ng bodyguard yan. Sayang lang ang pera ng taong bayan sa inyo, pati diyan kay Baste. Kaya kayo mga taga Davao, maawa kayo sa bayan. Tigilan nyo na yung mga pagkapanatiko nyo kay Duterte. Sa totoo lang, ngayon, yung si Baste, ganyan ang sinabi. Ngayon, pinepeke ang record ng Davao City Police. Pinepeke, dinuduktor. Magkaiba pala yung mga blatter. Meron silang mga blatter, anong tawag mo doon? Yung record sa presinto, di ba? Pinepeke pala yon. Pinalalabas yung krimen, kinokontian siguro. Para palabasin na talagang sa Davao ay payapa, peace and order, di ba? Peaceful? Hindi no? Kung may kriminal sa Davao, unang-una na ang pamilya Duterte. Yan ang totoo diyan. Di ba? Bakit tayo ganito magsalita sa mga Duterte? Mga demonyo yan Pag ang demonyo, kailangan hindi na hindi na nadadaan yan sa mga kahit yata sa holy water, hindi tinatablan yung mga yan Dapat sa mga demonyo na yan, talagang pinapalayas ano bang masasabi nyo pag pumapatay ng tao, nagsisiga-sigaan, nagnanakaw, nanluluko, nanghuhudas, nagpoprotekta sa rapist, demonyo. May sinabi ba ako na hindi totoo? Nagnanakaw ng bilyon-bilyon, nagpapasok ng pogo, naghuda sa Pilipinas, kumampi sa China. Pumatay ng libu-libong tao. Nag-utos si Duterte ng pagpatay ng libu-libong tao. Nagsisinungaling. Minurang Diyos.
Pati Diyos, minura ni Duterte. Nagpapalakpakan kayong mga tatanga-tanga kayong mga Dutards kayo. Oh. Di ba ang dami ng mga katarantaduan yan? Tapos yung bastiin na yan, maglalakas loob kang sasampalin mong general. Ha? Sampalin mong mukha mo. Di ba? Di ba? Kaya tayo, nagbablog tayo ng ganito para ano, durugin natin. Huwag kayong matakot mga kababayan. Huwag tayong matakot labanan ang masama. Dapat malaman ng tao kung masasamang tao itong mga Duterte na to. Walang mga konsensya po yan. Tignan nyo nung panahon ng bagyo, si Sara Duterte. Tumakas. Wala nga kahihiyan eh. Sa gitna ng bagyo, tumakas. Nagbakasyon sa Germany. Diba napakawalang ya? Pinapasahod ng taong bayan yan. Ha? 300 ang bodyguard yan. Tapos gusto pang maging presidente sa 2028. Pakatindi nyo. Oh. Diba? Sabog kung sabog, di ba? Oh, sabi ni Oppo A93, anong pinagsasabi mo? May katibayan ka ba? Ipakita mo mga fake news yung pinagsasabi. Alam mo, Oppo A93, saan ka ba nakatira? Hindi ka yata nakatira sa Pilipinas. Anong katibayan pinagsasabi mo? Ang dami. Oh, si Kibuloy, nagtatago. Oh, hindi mo ba alam na nagtatago? Ang dami ko nang sinabi. Wala daw katibayan. Sus Mariosep, talaga itong mga Dutards na to. Ha? O labanan ang gabahan, ano yon? Sabi ni Arnold Anchola, Clarence Caballero, kawawa ka naman, manong, di mo lang matanggap na talo, politiko mo. Hoy, tangang Clarence, talo ang taong bayan. Anong politikong pinagsasabi mo? Mas kinakampihan nyo yung mga pogo na yan? Yang rapist na si Kibuloy? Yang China? Yang pagnanakaw nila Bongo sa Parmali? Tsaka dyan sa Davao, mas kinakampihan nyo yan. Mga walang ya kayo, mga Pilipino kayo. Lahat, kagaya ng Pogo, si Duterte nagpakalat niyan eh. Kaya nga si Harry Roqueta, nabuking-buking na si Roqueta eh. Si Roqueta pala ang protector ng Pogo eh. O, sino ba si Roqueta? Di ba tao ni Duterte yan? O yung Parmali, sila Duque. O, sinindikato yung pondo, 11 billion. Ang nagpakana, sila Michael Yang na inchik na economic advisor ng Duterte. Anong gusto nyong issue? China, secret deal. Ha? Yung mga kontrata ni Bongo, tsaka ng tatay niya, tsaka ng kapatid niya, dyan sa Davao City. Binigay ang kontrata, 6.6 billion. Yung 6.4 billion na shabu, smuggling. O, kinasuhan sila ngayon. Si Polong Duterte, si Mans Carpio, pinalusot sa custom. May ebidensya yun. Bakit nga naman nakalusot sa custom yun? O, di ba? So, sa dami ng issue, ewan ko na lang, ang mga tatanga-tangang Pilipino. Lahat yan, Duterte ang may kagagawan. Si Kibuloy, yung pangre-rape ni Kibuloy, kinakampihan nyo. Nang rape na nga ng bata, kinakampihan nyo pa. Si Duterte, pinoprotektahan si Kibuloy eh. Paano nyo nagagawa yan? Nakampihan yung mga demonyo na yan. Diyan ako nagtataka sa ibang mga Pilipino. Kahit yata iuntog mo ang ulo sa pader, hindi magising sa katotohanan. Di ba? Oh, totoo lahat sinasabi ni Kulex. Totoo lahat sinasabi ng Bunyog. Oh, ngayon sasabi itong basti na to pinagtatanggol nyo, mananampal ng general. Sino ka namang damuho kang balasubas ka, mananampal ka ng general? Oh, di ba? Kahit sa mutignan, tama bang sasabihin ng isang public official yan? Oh, di ba? Oh, sa totoo lang. Oh, sa totoo lang tayo, hindi tayo nagsisinungaling dito. Kaya matapang tayong magsalita at mag-vlog. Kasi totoo ang sinasabi natin. Totoo ang sinasabi ni Kulex. Oh. Ngayon, kung yung rapist na sila Kibuloy na pinoprotekta nila Duterte, dyan pa rin kayo kumakampi. Anong klase ang mga konsensya nyo? Napakawalang hiya ninyo. Kung kakampihan nyo yung mga kriminal na yan. Na ngayon, mga nagtatago, Kibuloy nagtatago, si Pogo, yung mga Pogo sindikato, yung mga mayor go na yan, Alice go na yan, nagtatago. Si Bantag na pumatay ng tao, nagtatago. Si Tebes nagtatago. Sa tingin nyo, si Roque at si Duterte, pag na-issue ng warrant, hindi magtatago yan. Magtatago din yan. Mga tukmul kayo. Bakit? Kasi may kasalanan sila.
Oh, di ba? Ganyan lang naman 'yun eh. Oh, pero umiikot ang mundo, darating ang oras ng katarungan. Hindi na mamayani ang kasamaan. Kaya tayo sa bunyog, matigas, matatag ang ating paniniwala. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Huwag tayong matatakot, mga kababayan. Kaya tayo sa Kulex Vlog, araw-araw tayo nagbablog dito. Sinasabi natin ng totoo. Oh, hanggang hanggang itong mga ulo ng mga matitigas ang ulo lumambot. Palalambutin natin sa katotohanan 'yan, di ba? Oh, sabi ni Cobra, totoo 'yan idol, mga demonyo yang mga Duterte na 'yan. Oh, salamat Cobra ha. Oh, talaga taga Mindanao ako pero hindi ko binoto yang mga Duterte na 'yan. Galit na galit ako sa mga hayop na 'yan. Ang mga DDS na mga walang hiya. Sipating magising, sikaping magising. Tama ka diyan, Cobra. Taga Mindanao ka pero hindi ka natatakot. Salamat. Tayo sa bunyog hindi tayo natatakot. Bakit tayo matatakot sa mga demonyong 'yan, di ba? Bakit tayo matatakot sa mga demonyo eh? Mga demonyo nga eh. Dilabanan natin 'yan, di ba? Huwag tayo matakot. Kasi yan sila baste, hindi na din natatakot 'yan eh. Kaya nga mananampal lang general, di na rin natatakot eh. Anak ni Satanas 'yan eh, di ba? Di ba? Ang mga demonyo, dapat inaano yan, dinidiretso yan. Huwag natin babyhin yung mga Duterte na yan. Ay, nako. Bawal na ang tatanga-tanga sa Pilipinas. Kung mga tatanga-tanga dyan, gising kayo. Akala nyo, hindi tayo, sus, ang daming ginawang kawalang yan. Kahit panahon ng COVID, nagnanakaw ang mga halimaw. Mga magnanakaw. Naalala nyo yung COVID? Ninakawan tayo ng ninakawan. Pinahirapan ng tao nila Duterte. Lahat sinasabi ko totoo. Pogo! Ang pogo na yan. Puro perwisyong dinala sa Pilipinas. Mga scamming, niluluko mga tao sa cellphone. Pogo yan eh. Kaya pala maraming mga scam sa mga cellphone, mga text. Sa pogo pala yan nag-ooperate. Ilang mga taong niluko niyan. Sige nga, yung pogo na yan, nasalot na yan. Di ba si Roque? Pa yung doon, yung kanyang doon sa Pogo, yung kanyang mga bank transaction doon. Okay, booking na eh. Yung bahay ni Roque, ginawang hideout ng Pogo diyan sa Benguet. Di ba ginawang hideout ng mga Pogo, ng mga pugante? Tapos sabi ni Roque, hindi niya alam? Ano ka? Gago ka bang Roque ka? Tinatarantado mo kami? Kulang na lang maiwan mo yung pantit bra mo diyan sa Pogo. Pati yung pogi mong yung executive assistant na pinasahod ng bayan, walang yaka. Walang yakang Roque ka, pati yung AR de la Serna, kinuha mong executive assistant mo, kasama mo sa Europe, paswelduin ng taong bayan, walang hiya ka. Butanding ka. Kung bakla ka, wala kaming pakialam sa kabaklaan mo, pero wag mong gamitin ang pera ng taong bayan sa kabaklaan mong walang yaka. Kung bakla lang naman, wala naman tayong kontra sa bakla. Pero yung gagamitin mo sa kalandian mo yung pera ng bayan, interest ng bayan, kasabwat mong pogo, walang hiya ka na tao. Di ba? Yun ang punto natin dyan. Ngayon, lahat kayo nabubuking, lahat kayo nagpapalusot. Tapos itong mga dutards na to, kinakampihan nyo. Booking na nga. Pati fingerprint nung Alice Guo talaga namang inchik eh. Sinasabi na ng NBA eh. Pati yung fingerprint, talaga nagpapatunay na siya yun. Sa buong mundo, walang magkatulad na fingerprint eh. Nabuking, parehas ng fingerprint. Di siya nga na inchik. Sino bang mga kasabwat ni Alice Guo? Yung Cassandra Ong, si Roque, yung Dennis Cunana na scammer ni Janet Napoles. Sumabit din sa Napoles scam. Pucha, sabi ko, anak ng Pasig tong Pilipinas. Scammer na, nakapang-scam pa. Anak ng pitong pogo talaga. Dennis Cunanan. Scammer yan sa Janet Napoles. Pork barrel scam. Na-convict yan. Bakit nakapang-scam pa yung lintek na scammer na yan? Anong klase, sabi ko. Matindi tong bagsik at kamandag nitong demonyong administrasyon ni Duterte. Sabwatan talaga mga hayop no? Ilan ang na-scam ng pogo na yan? Siguro,
Ang mga cellphone sa Pilipinas, ilang milyon? Ilan ang nakakatanggap dyan ng mga panloloko? Yan yun eh, yung mga panloloko sa text. Dyan pala galing sa Pogo yan eh. O, nanalo ka ng 1 million. Di ba? May natatanggap kayong mga text. Nanalo ka ng 1 million. O, mag-text ka. O, kung ano-anong scam. O, ilang mga tao naluko dyan. Hindi ba perwisyo yan? Tapos ngayon, kakampihan yung mga dutards kayo? Tatangan nyo. Ang tatangan nyo. Oh. Tapos mananampal daw si Basti ng general, sampalin mong mukha mo. Pasalamat ka, mabait si Torres, di ba? Kung nakatagpo yang si Basti ng tarantadong pulis, may kalalagyan yan. Tapang nyo ha. Oh, sa totoo lang tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Ako talagang inaano ko eh. Ha? Ibulgar hubaran po natin ng ano, ng maskara tong mga demonyong to. Sa lahat ng issue, COVID, Pogo, China, Parmali. 'Di ba? Lahat 'yan. Salot ang dinulod sa Pilipinas. Nasaan tayo ngayon? Tapos kakampihan yung mga Duterte. Bodyguard ni Inday. 300 mahigit ang bodyguard. Magkano sahod na isang pulis dyan? 30,000 to 40,000 monthly. Iba ang allowance, iba ang bodyguard na yan. Pag nag-hotel si Inday, lahat yan may hotel. Pag kumain si Inday Takaw, lahat yan kakain. Pasahod ng taong bayan yan. Pakain ng taong bayan yan. Pag sinabing bodyguard, pati gasolina, pati pang hotel ng mga yan. Lahat yan nanggagaling sa taong bayan. May silbi ba si Inday Takaw? Wala. Walang kasilbi-silbi. Buti pa nga yung barangay Tanod, sa barangay, may silbi. Si Inday Takaw, walang silbi. Puro kawalang yan ang ginagawa ng mga Duterte na yan. Mga walang silbi. Ewan ko sa mga tatanga-tangang Dutards. Dinadamay nyo lahat ng Pilipino sa katangahan nyo eh. Diba? Sa totoo lang, damay-damay tayo sa katarantaduhan itong mga panatiko ng mga Duterte. Kaya ako, sabi ko, bigwasan natin to sa vlog natin. Patikimin natin dito ng talagang humahagupit na katotohanan. Kaya nga tayo, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Pag demonyo ka, demonyo ka. At sinasabi natin, ito mga Duterte, mga demonyo ito. Mapaplag ako ng Facebook tsaka YouTube dito sigurado. Pero at least, ba mga kabunyog? Hindi tayo magpipigil dito. Dudurugin natin yan. Hanggat nandito ang bunyog, mga kababayan, hindi tayo aatras. Magsasabi tayo ng totoo. Hanggang magising ang utak ng maraming Pilipino. Diba? Lumaban tayo para sa kabutihan. Lumaban tayo para sa katotohanan. Yung kabutihan ng bayan ang hinahangad ng bunyog. Huwag natin kampihan yung mga magnanakaw na yan, mga sinungaling, abusado. Lahat na ng kawalang yan, ginawa na sa atin. Tignan nyo mga kaso ng mga pamilya ni Duterte. Si Polong at si Man Scarpio, ang kaso, drug smuggling. 6.4 billion ang kaso. Si Sara Duterte, 125 million. Nilustay, 11 days, 480 million. Confidential fund. Si Duterte, Parmali, yung kontrata ni Bongo, paghuhuda sa China, Pogo. Sige nga, tignan nyo yung pamilya na yan. May maganda bang record yan? Sige nga, sabihin nyo. Sabihin nyo nga. Sabihin nyo nga. Pagdating ng bagyo nga, si Sara Duterte, pagbabakasyon pa napakakapal talaga ng mukha. Sabi ko, napakakapal ng mukha nitong mga demonyong to. Bumabagyo. Sus, sabi ko, magbabakasyon sa Germany, sabi ko, grabe. Reject talaga di ba? Sige nga, hindi ba totoo sinasabi ni Kulex? Totoo. Kaya tayo araw-araw nag-vlog, paulit-ulit, di ba? Kasi totoo. Kasuhan mo, boss. May kaso na. Johnny Albas, ikaw na lang di nakakaalam. Kasuhan ko daw. Patong-patong na nga ang kaso. Si Duterte sa ICC, si Bongo at si Duterte, plunder. Si Polong Duterte, drug smuggling. Anong kasuhan?
Kapatong-patong na nga ang kaso, bobo ka eh. Kasuhan ko daw. Ang dami na nga ang kaso ng mga Duterte. Pati si Kibuloy may kaso. Oh, naghanap pa kayo ng kaso. Sus. Sawang-sawa na nga ang korte sa mga Duterte. Puro kata. Sus. Patong-patong na nga ang kaso eh. Oh. Eh, yun nga masakit eh. Puro kawalang niya na ginagawa. Sila pang matapang. Saan ka naman nakakitang ganyan? Di ba? Oh. Sabi ni Ruby Lapid, nasaan na ang 257 billion flood control ni BBM mo, boss? Eh, ninakaw. Bakit kinakampihan ko ba si BBM dyan? Ninakaw ng mga taga DPWH. Ha? Sa panahon ni Marcos, kahit sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Erap, sa panahon ni Ramos, kahit sa panahon ni Cory, yung mga flood control project, ninakaw ng mga taga DPWH at ng mga masisibang opisyal ng gobyerno. Yan ang sagot ko sa'yo. Oh, anong Marcos ka? Kahit sinong presidente dyan, may, dyan sa DPWH na yan, may mga magnanakaw dyan. Hindi natin kinakampihan si Marcos dito. Pero pinag-uusapan natin dito, yung kademonyo ng mga Duterte, tanggapin nyo yan. Oh, sasabihin nyo kinakampihan yung Marcos niyan. Wala tayong kinakampihan dito kung hindi kung anong tama. Ha? Yun, ang totoo. O sabi, tirahin mo si BBM. O yan, tinitira ko na. 20 pesos kilo ng bigas ni BBM. Palpak, panloloko sa tao. O, yan ang totoo. O, masaya ka na. O, tirahin mo si Duterte, yung kademonyohan niyang dutads ka. O, di ba? O, fair is fair. Ang dami ko ng vlog na tinitira natin si Marcos. Pero pinag-usapan dito, yung kademonyohan ni Duterte. Yung pagkasiga-siga, sang ganun ni Basti na yan. Huwag nyong ipalit si Marcos kay Duterte. Diba? Kung mali, mali. Kung masama, masama. Huwag natin niyang kakampihan. Kahit sino pang sagasaan. Yan ang prinsipyo ng bunyog. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa totoo. So hanggang dito na lang ang ating vlog. O, si speaker, isa din yung speaker na yan. Di trapo din yan. Si Tambalos Los Romualdez. Trapo din yan eh. Wala tayo kakampihan dyan. Kayo lang naman kumakampi sa mga politiko eh. Wag natin kampihan pag mali. So yan lang ang aking vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, babasa pa ako ng mga, sabi ni dito, General SP Pilay, tama sabi mo, sayang ang boto ko, kailan kaya matutunaw ang mga masasamang tao? Diyos na lang nakakaalam yan. Basta tayo na mga naniniwala sa mabuti, magsama-sama tayo. Tama po kayo sir, sabi ni Maricel Chin. Salamat, yun lang ang punto lagi ng bunyog. Kung anong tama, kung anong totoo, kung anong mabuti, dun tayo po posisyon. Wala tayong sasantuhin sa bunyog. Ganun lang kasimple. Di ba? Sabi ni Store Milab, nasaan? Hindi yan. Romel Laraskain. Ang masabi mo kay Trillanes? Di nagkaso kay si Trillanes, matinong tao. Di ba? Wala namang kasong anomalya si Trillanes. Di ba? Sabi ni Johnny Alba, tama ka boss, Renante Lagura, magaling lang talaga ito sa bunganga. Manood ka ng balita ngayon. Manood ng balita. Neil Cabuenos, lahat ng kasamaan ginawa ng Duterte, korupsyon, patayan, WPS issue, drug smuggling, pogo. Sana patuloy na silang habulin ng sangkatutak na karma. Tama ka dyan, sabi ni Nelly Cabuenos. Sang-ayon ako sa inyo. Di ba? Motodax, bunyog ka. Meron na bira, salbahe to. Angel Perez, tama. Salamat Angel Perez. Alnet Biana, pare-pareho yan mga brad. Kaya nga, Alnet Biana, pare-parehas lang mga trapo yan. Wala nga tayo kinakampihan sa mga yan eh, di ba? Joshua Pabello, sa katotohanan tayo, si Inday walang nagawa yan. Salamat Joshua Pabello. Jane, ano ba tong napanood ko? Vlog ng katotohanan to Jane. Baka nabigla ka.
O, hindi kayo sanay sa vlogger na kagaya ni Kulex, di ba? O, sasanayin ko kayo. Sinasabi ko naman, si Kulex ay hindi mabait na vlogger. Mabagsik ako magsalita. Totoo yan. Wala akong paligoy-ligoy. Pag demonyo, demonyo. O, wala nang maraming paek-ek. O, wala nang paek-ek, di ba? O, yun sa totoo tayo eh. O, sige, tirahin mo silang lahat. Pare-pareho lang yan sila. Sabi ni Marilyn B. Salamat ha, Marilyn B. Oh, Jimena Takayama. Approve. Salamat Jimena Takayama. Weng Denlao. Asa man ang gisar paghatag sa mga estudyante. Ginang Kalbo, si Lisa Marcos, anong masasabi mo, boss? Abusado. Yung kanyang, 'di ba? Yung kapatid ni Lisa Marcos, si Michael Ma ba si Michael, yung isa, kasosyo ni Michael Ma. Itong kapatid ni Lisa Marcos, si Martin Araneta, sa smuggling. Hindi naman nakulong yung anong yan, buwisit na yan eh. Dapat yan kinasuhan eh. Yan ang masasabi ko kay Lisa Marcos. Nagpapatayo ng bagong bakasyunan sa loob ng Malacanang. Naglulustay ng pera ng bayan. Palustay-lustay ng pera ng bayan, yung mga Marcos, pag nag-a-abroad. Yan masasabi ko dyan, kasi totoo. Sasabihin yung Marcos, Duterte. Tigilan nyo kami. Wala kaming pakialam sa mga trapo. Kami sa bunyog. Tayo sa bunyog. Kung ano yung kabutihan ng bayan, doon tayo. Marcos, Duterte kayo dyan. Tigilan nyo yan. Pagkapanati ko sa mga politiko na yan. Tigilan nyo yan. Mahalin natin ang bayan. Bayan at tanging bayan lang. At kapwa Pilipino. Huwag ang mga politiko na yan. Para tayo nakakapagsalita kung anong tama kahit sinong sagasaan. Huwag kayong magpapanatiko. Yan lagi ang mensahe ng bunyog. Pagmamahal sa inang bayan, pagmamahal sa bayan. Araw-araw na vlog natin kay Attorney Enzo Recto, si Kulex Soliman. Pagmamahal sa inang bayan, pagmamahal sa kapwa Pilipino. Pagmamahal, pagtayo, pagtindig sa mabuti. Yan lagi ang mensahe ng bunyog. Paulit-ulit yan. Kailangan makintal yan sa isip nyo. Katotohanan, kabutihan, pagmamahal sa bayan. Ididikdik namin yan sa isip nyo. Hanggang sa makalimutan nyo yung mga Duterte Marcos na yan. Tama si Kulex. Hindi pala dapat si Duterte at Marcos ang kinakampihan. Kundi kung ano ang kabutihan ng bayan. Kaya pag may nagnanakaw, galit tayo. Kasi masama ang pagnanakaw. Ang liwanag nun. Huwag kayong tatanga-tanga. Siguro naman, nasiksik ko sa utak mo. Hindi kami magsasawa na mag-vlog. Ako. Hindi ako magsasawang mag-vlog. Yun yung laging mensahe ng bunyog. Magkaisa tayo para sa pagmamahal sa bayan. Mahalin ang bayan, hindi ang politiko. Mahalin natin ang bayan. Magalit tayo sa mga kurap, sa mga masama, sa mga sinungaling, sa mga abusado. Hanggang kailan tayo maninindigan? Kailan tayo maninindigan? Ngayon na, di ba? Baguhin nyo yung mindset nyo. Kayo mga Dutards, kayo mga Marcos loyalists, baguhin nyo ang takbo ng inyong isip. Mahalin ang bayan. Yon ang sinasabi ng bunyog. Ha? Sige, linisin mo ang salot ng gobyerno. Salamat sa iyo, Rodencio Junior de la Cruz. Oo. Tama, linisin natin. Hindi lang kami. Tayong lahat. Piliin natin ang mga mabubuting kandidato. Pumili tayo ng matatapat, matitino. Huwag yung mga Robin Padilla nagsusuklay ng bigote, mga wala namang mga silbi. Di ba? Mga kung sino-sino binuboto nyo. Ha? Sabi ni Banas Dumaki TV, useless ang kabutihan kung walang ngipin at bakal na kamay. Kaya nga, yung mga naniniwala sa mabuti, dapat matapang. Problema kay Duterte, matapang nga, pero ginamit sa kasamaan. Edi lalong masama yun. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong tapang. Dapat yung ating tapang, gamitin natin sa pagtatanggol ng kabutihan at katotohanan.
Dapat maging matapang tayo, tama. Pero sa kabutihan at katotohanan. Yon ang sinasabi ng Bunyog ni Kulex ng Kulex Vlog, di ba? Oh, dami mong daldal, ikaw na lang tumakbo, sabi ni Sim TPH. Bago ako tumakbo, patinuin mo muna utak mo. Patatakbuhin mo ako eh, hindi nga matino utak mo. Vlogger ako, hindi ako politiko. Bobo. Wag nyo na akong patakbuhin. Oh. Ito lang na pagbablog ko, tulong ko na sa inang bayan eh. Oh, di man maraming paraan para maglingkod sa bayan. Hindi ako politikong tao. O sabi ni Yon, napanood nyo ba? Bagong pasabog ni Maharlika. O, Weng Denlao, nakadikit na yan. So hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.